The singing fills the air, the presence of the Lord this morning. Uh, and may we just not sing as long as we live, but, well, we are so assured we will worship the Lord thy God as we, on that other side, na isang buhay na walang hanggan nga po na ating pinangahawakan. Um, Today, I stand before you po, before the Lord, by again and again His favor. Um, and I know for a fact, the past week, medyo may kapaguran si Pastor. But the assurance was always there. Okay ako, kahit twice, tinry ako ng jablo, saktan, but to no avail. Dito po nga ako. And emotions are high. The situations na hinahandle ni Pastor, hindi lamang po sa ministry, but yung pampersonal namin. We love you, Dia. And I hope today, hindi ka matitinag sa mga masasabi na nangyayari. And last night, again, after such health I had previous months, years nga siguro, typical, no? Ma-experience ko ulit yung, ewan ko kung napansin ako nila Brother Joey kagabi, nung mag-anak. Nako-cover pa rin ako ni Lord timely. Naramdaman ko yun bago kami magtapos sa prayer. Para akong ba-blackout. And at that time, sabi ko, Lord, patuloy kang bibigay sa akin ng ilustrasyon na magagamit ko. Yung bang, nung time na yon, wala kang alam na gagawin, but alam mo yung saligan mo ng pananampalataya. And I really just closed my eyes and nagpag-guide ako sa prayer, isang pagtatapos na prayer. Andiyan yung mga kapatiran kagabi. As your pastor po, I also have my, sasabihin natin, physical, emotional, spiritual, mga challenges. So as I speak today, it's only by God's grace na may lakas po ako ngayong umaga. Hanggang kanina, tinitignan ako ni Sister Michelle. And don't worry, Bebe, I'm okay. Enjoy your time there. I know this is just but part of the illustration. Anong aspeto ng buhay natin na matitinag kayo ng dyablo sa saligan ng inyong pananampalataya? And very timely po yun kagabi. Nag-start na po kaming mag-run through ng bagong batch natin ng FS. And praying na the challenge for them also sa kanilang saligan ng pananampalataya. The foundation of their faith ay hindi po matitinag. And relatively related po sa ating tema, makikita natin yung isang katotohanan. Andyan po yung ebidensya na pinangahawakan natin na sa takdang panahon, naroon tayo dun sa presensya na yun ng Diyos. At
tinitiyak ng Biblia and it has been written. So, sabi nga, by mga hinirang ng Diyos na italayan mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan ang mga pangyayari. And gusto ko po paunawa yun ng paniniyak na yun. And para kay Pastor kagabi, I claim kagad yung paniniyak na yun. No? In all aspect. Gusto ko po yun ipamanhik sa bawat isa ngayong umaga. Ano man ang mga pampisikal, pang-emotional, at pwede pang sabihin nga po, pang-espiritual, tayo po'y kakaharap. Wala pong exempted sa mga realidad ng buhay. Yung pang-pinansyal, alam ko, doktrina ni Pastor Rico yan. No? Walang anak ng Diyos na mangangailangan, mamamalimos, gagawa ng para-paraan. Kasi ang anak ng Diyos, and we have proven that, pinupost ko yan, and kagabi, again, rejoinder ng mga pinagdaanan namin for the past 22 years. The rewards na mababasa po dito sa mga ilang talata mamaya, I would really just like to encourage na po ang bawat isa dahil imminent po ang nangyayari sa ating mga paligid. And ang gagawin po ng dyablo ay titinagin tayo. No? And sabi nga ng Matthew 24, even the elect will be deceived. Kung hindi po tayong manghahawak sa isang katotohanan na ating pong pagsasaluhan ngayong umaga. And para kay Pastor, walang iba, timely, na-refresh din ako. And sabi ko nga po, after 22 years, balik ako dun sa kwarto namin. Doon po kami nagsimula maliliit sila yun, sila Dia. Doon kami makakasama, salamat. Yung aircon na galing dun sa San Lorenzo pa, hanggang ngayon buhay pa. No? Na nilalamig kami lagi kasi sa payo ni Pastor Rico, Pastor, 1 horsepower na kagad ang bilin mo para nung ginamit na namin, ever since yun, talagang grabe ang lamig namin. But salamat, Pastor Rico. Ngayon may bago ka namang pinaalala sa amin. Ang lamig din, Pastor Rico. Talagang inihahanda mo kami sa langit. Salamat, salamat. Buong sala namin at sabi nga, damay na kami. But anyways, balik ako doon sa kwarto namin. Ninang Jane, di ba nag-overnight kayo dyan nang kayo ay umuwi noon, kung maalala nyo. Although naka-double deck pa noon, no? Nung sila, hindi pa naka-double deck, hindi pa, no? Sila. Nag-overnight po doon sila ni Nung Bong nung sinurprise namin kayo nung ating anniversary. Naalala nyo yun? Sa Bel Air gym ng school nila, Sister Michelle. Very memorable po yung lugar na yun sa amin, yung kwarto na yun. And timely last night, doon po ako ulit nag-FS. Maliban sa ilang linggo, ilang araw na nandun na ako, matapos may iakyat yung mga gamit ni Dia, back po ako doon sa kwarto. That's my secret place. Sabi nga, prayer room, study room, and ministry room. After 22 years. Kasi nandun ako typical, nandun ako sa sala Di ba? Yung mga nakakadalaw sa bahay, nandun ako, yun ang opisina ko Yung desktop ko doon. Ngayon, nandun na sa kwarto. Nakita nyo naman sa posting ko po. And pwede po kayong mag-rent sa amin, Airbnb per hour ha. Pag wala kayong tutuluyan, may wifi, may po. Sakasakali po. But, yun nga po, bakit ginagamit to ni Pastor? For the past 2 years, when we committed our lives kay Lord, ni Sister Michelle, gamitin namin buhay namin po, marami po kaming pinagdaanan na tinatawag na sinubok ang aming pananampalataya. Typical yon. Paano namin napalaki sila Eunice Dia, paano namin sila na itaguyod, na pag-aral, sa kalooban ng Diyos. No? Kasi yun ang naging batayan ng aming pananampalataya lagi Yung kalooban ng Diyos, mga posting ngayon nila, mga kapatid natin dito, I don't want to mention them,
And even kanina, yung worship team, grabe yun. Ah, ramdam ninyo po ang puso. Sabi nga nung isang kapatid na nag-post sa FB niya, dapat daw puso, no, hindi performance. So dito po, wala kami ditong performance. Kung ano yung mga narinig yung talento na yon, nag-feel ng yung air na yon ng singing and worship unto the Lord. Iba-iba din po mga, alam ko, mga pinagdaanan natin at pagdadaanan pa. Lalo na sa mga bagong kapatiran. Hindi namin po kayo inaalis sa panalangin, si Sister Helen, pero isa kayo po sa katatagan namin ngayon. Na nariyan kayo. Kayo itong mensaheng ito Sister Dolores, for prayers, yung kanya pong tumor ay nagre-record ulit sa brain. And pampisikal. No? Pang-emosyonal naman, sino ba may mga problema pa sa inyong mga biyanan, manugang, asawa, manugang, bahala kayo, di ba? Ba't kayo nagtatawanan? Hugot ba, hugot? Hugot. Hugot. Love you, ate. Financial, hindi ko sinasali kasi alam ko, walang anak ng Diyos na hindi tutugunan ni Lord sa financial. Yun nga, yung aking pangatlong aspeto, spiritual. Yan. Ngayong umaga, spiritual tayo, ha? Titignan natin ang ating mga pundasyon sa pananampalataya. Yan. Kamusta po ang mga pundasyon natin? Medyo po ba pag-ewang-gewang na? Ha? Kasi, Pastor, tagal na ako sa pananampalataya. Sabi nga dito sa Timothy, may nagpapahayag dito, dumating na ang Panginoon, etc. Pero ngayon, siya nga po ay wanted. Pero nakakataka Bakit siya wanted? Ano po? Mga kanilang pinaniniwalaan na mga aral, assignment, magiging bahagi po ito ng aking mga kukunan lang ng mga mahalagang katotohanan. Read 2 Timothy, nandyan lahat Makikita nyo ang tunay na lingkod ng Diyos, andyan din ang tunay na Kristiyano, no? Sabi kasi po, may keyboards, Ma'am Jane, hoping, wala ako monitor dito masaharap hindi ko sila makita, ang reaction nila, Ma'am Jane. Wala. Mukhang power of the Holy Spirit itong nakikita ko dito sa harap. Yan. Yan. Patingin ng mga reaksyon ng aking mga... May dinner? Sige. At least naka-join you sa atin kanina and for prayers. And, yun nga po, as I commit now, ang isang pag-aaral, matutunghayan natin ito from the onset ng lumang tipan, bagong tipan. Sa mga baguhan po namin kapatid, ganito po magpaunawa si Pastor. Lagi kong inuugday ang katotohanan ng lumang tipan sa bagong tipan. At para mas masasabi po, systematic po ang inyong mga kaalaman patungkol sa Diyos. No? Hindi po kayo ma-hyper, hindi kayo ma-extreme sa isang aral lang. Dapat po ito lagi ay masasabi po talagang magkaugnay ang mga katotohanan. Dalawa po ulit na characters ang aking mga titignan at lagi kong pinapaunawa sa inyo yun na sa dalawang characters na yun, may tuturing ko na sila po sa Biblia ang dalawa sa mga panahon nila ay mga masasabing naroon. Ano po? Naroon yung katotohanan na yon. Kasama po ng mga kaalaman nila, balik po ako, medyo may konti lamang pong
tinitignan ng mga kapatid natin. Ako na po ulit aangkin nun. Medyo lutang po si Pastor pa kanina. Hindi ko po nagampanan yung aking dapat gampanan kaninang umaga na yes. And sa panahon po ng Lumang Tipan, ang pinakamatalino po, maliban kay Daniel, walang, siyempre, iba kundi si Solomon. Si Daniel, iba po ang katalinuhan din, iba din katalinuhan ni Isaiah, pero si Solomon po ang the wisest na tinatawag. Ano po? And alam natin, si Solomon, sa kanyang mga kaalaman, katalinuhan, tungkol sa Diyos, ay maihahambing din po sa Bagong Tipan kay Apostol Pablo. Sa Bagong Tipan, kahit po si Pedro, inaamin na maraming malalalim na kaalaman si Apostol Pablo. Andiyan po yan sa Book of Peter. And I hope yung aking mga rejoinder na yun sa inyo, pinapaunawa, kahit po sa mga nanonood sa amin sa YouTube, makadagdag po sa inyo ng mga pang-espiritual na kaalaman, katotohanan. I would just like to acknowledge them. And very clear, again, inuulit ito ni Pastor Alam nyo ba, pakisabi sa mga kapatid natin, katabi natin, na mas matalino tayo kay Solomon at kay Pablo? Bakit po? Sabi ng 1 Corinthians 2:12, 16, we have the mind of Christ. Supposed to be. Kung chine-cherish natin to mga treasures na ito ng Word of God. Pero kung mga bagay pa rin ng mundo, ang laman ng ating mga isipan at puso, no wonder kayo ito pong mga dadaanan natin mamaya. I really hope mahikayat ko kayo sa isang pag-aaral na napakahalaga. Kasi kung ano po yung saligan ng ating pananampalataya, yun po yung magdadala sa atin doon sa katatayuan na ating mga nababasa as of now. Na someday, doon tayo paroroon. Kaya nga kahit kagabi, nasa heart ko po yun matapos ako mag-assess, sabi nga ni Sister Michelle, rest ka na. Still, nagstay po ako doon sa aking secret place. Tinatalaga ko yung sarili ko po doon. Lord, kaka-check up lang namin. Okay kami lahat. Although may kapaguran, although baka na-eye strain ako kasi 2 computer po yung tinitignan ko nung nagtuturo ako, no? And Lord, alam mo ang aking katatayuan. Ikaw yung aking sakto po ng ating pag-aaral. Ang aking pundasyon. At yung pundasyon na yun, napatunayan namin, hindi lang 22 years sa buhay namin ni Sister Michelle, bago pa nang hirangin po kami, alam niyo po yun no? Paglilingkod ko since 1990. Mga pangyayari sa pampersonal ko pong buhay, pampamilya. Alam niyo yun, di ba? Yung 2 kong kapatid na wala sa Panginoon ay napahamak. Dumating ang panahon, paranasin din ako ng Diyos, no? Na dahil sa pangyayari, ang aking mga magulang, kasama ng paglilingkod ko ay, ako po ay maitakwil. So sabi ko nga kung pagalingan dito, sige nga, pagalingan tayo. Although lamang si Pastor Rico sa anak na may nauna kay Lord, iba-iba tayo ng mga tinatawag na pangyayari. Although lamang si Brother Joey sa akin, sa physical na saksak, 3, sir, 4 ba yung tama mo? Ako, 36 yung sumaksak sa likod ko Talo ka.
4 lang yung sumaksak sa akin, 36 yung sumaksak sa akin sa likod eh. Okay yun. So, lahat yan eh. Dinaanan namin yan. Pangyayari. No? And then, unang kudita, sa unang ministry doon, yung mga pinagtiwalaan ko, minahal ko, pero yun. Dahil naapektuhan sa emosyon sa aking mga magulang. So, dinaanan ko yun, yung tinitinag ako ng dyablo sa aking saligan ng pananampalataya. Nagkaroon din po ako ng karamdaman noon. Alam niyo yun. Hindi ma-define kung ano yung karamdaman ko. Noong una, kung ano-ano. But later times, simple lang pala yung karamdaman ko, siboric. Ano po? Due to stress, pagod, puyat bilang pastor, init. And somehow, may lahi kami mga pang-physical. So, lahat po yun eh. Dinaanan ni pastor. Ang aking ginagamit ng sarili ko po ngayong ilustrasyon. I hope makaka-relate kayo kung ano yung mga dinaanan din po ninyo sa inyong mga buhay. Pinapaunawa ko po ngayon ang kahalagahan ng saligan ng ating pananampalataya. Dahil ano't anuman po ang mangyayari, anumang oras, nagro-rumors of war na, baka kayo kala nyo, eat, drink, and be merry, for tomorrow we die lang tayo. No. What if talagang kung magsagsagan ngayon, invade tayo ng China, etc., ganon-ganon, talagang andyan yan. No? Mga realidad yan. Habang nag-aantabay tayo ng muling pagbabalik ng Panginoon sa ulap, sa kasakali. No? Ando na po ngayon, papunta na ang mga US forces sa Middle East, kasi anytime, pag nag-strike po ang Iran sa Israel, pero bago mangyari yun, alam natin, mauuna ang Israel bumomba sa Iran. Biblically prophesied po yan. At aantabayan na natin yung Syria na yan pag sumabog ang palasyo ni Hadad. Just in case, see you all in heaven. Ano ba? Walang timetable yan. Ang Panginoon lang nakakaalam yan. Very clear po yan sa kanyang ipapatupad. So, paniniyak lahat itong mababasa natin sa Biblia. It is assuring us na itong saligan ng ating pananampalataya ay totoo. Bakit po? Again, as I have used Paul and Solomon, in their times, tiyak nila eh. Sample lang po tayo ng ilang verses kung mamarapatin. Today, sabi ni Paul sa 2 Timothy 2:19, which is my key verse, Sister Jane, 2 Timothy 2:19. Sabi niya diyan, yung pong sure foundation of God na yon, no? Very clear. At sabi diyan, nevertheless, baka po, ayan, mas kita ko, baka kaya nahihirapan din ako, sa mata ko na po eh, kaya dinala ko rin po ito ngayon. Kagabi kasi parang bigla po akong, sabi nga ni Sister Michelle, baka vertigo na ulit, na ako ay umiidad na. So, I need to really have my mga gadgets now. Nevertheless, the foundation of God standeth sure. Naniniyak siya eh. Yeah? And having the seal, the Lord knoweth them that are His. Kaya ako, alam nyo, may kakwentuhan ako kahapon sa ministry. Alam ko kung sino yung kasama sa vision. Ever since, tiyak ko yun. Pag kasama sa vision, ano man mangyari, kasama sa vision. No? And sabi dito, very clear na, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. And dati na pong doctrine ni Pastor yan eh. Ang totoo pong nananalig sa Diyos, iiwanan niya ang mga gawa, paraan ng mundong ito. Bababago. At yun nga yung panghihikayat ko sa mga baguhan kagabi. Na doon sila papunta habang may panahon pa. And for us today, paalala, liban sa mga baguhan nating kapatiran, tayo pong matatanda na, baka tayo po ngayon ay complacent na rin, no?
Akala natin, oy, dadating na si Lord. Sige, okay naman yan. Nagjo-joke kami kagabi nga sa study namin na yung bang kung sa school, Lord, sige, okay lang, kahit pasang awa lang ako, kahit palako lang grade ko, basta makapasok. Diba? Doorkeeper lang ako, Lord. Ako nga, baka doorkeeper lang ako doon pagpasok ko Batiin nyo naman ako pag kayo mga nasa mansyon na magaganda. Okay na yun. Baka naman sabihin ni Lord, anak, kinakarir mo talaga janitor ka doon sa CR namin, sa langit. Kasi kinakarir mo talaga yung paglilinis ng CR. Kasi gusto ko po, malinis tayo. Hindi ako para umupa ng janitor. Kami po naglilinis niyan. Kaya man, dalangin namin, ayos naman po ang paggamit ng ating CR. Di ba? Yung mga gamit dyan. Kasi si pastor niyo po naglilinis ng CR na yan bago kami mag-uwian. Acts 6:7, dapat trabaho lang ng pastor, manalangin at mag-aral ng salita ng Diyos. No? Kung ano po yung pwede naming magawa sa lahat ng aspeto. And siyempre, sa kaluwalhatian po yun ng Diyos. Here, Paul was saying that. And sabi din niya, sa ilang aspeto, iko-contrast ko po siya kay Solomon. Sabi din po ni Solomon, very clear. Proverbs 10:28, sabi niya doon, it is an everlasting foundation. Parehong matalino yan ng kanilang kapanahunan. Tiyak nila. And alam natin, pinagdaanan ni Solomon, although si Solomon, pwedeng sabihin sa kanyang katatayuan, kung masasabi kasi sa 3 hari nung panahon nila, David was whole heart. Although nabansagan si Solomon na half heart. And then, matapos na ibigay din sa kanya yung katalinuhan pero saan siya nasira, alam na natin. Basahin nyo na lang ang kwento niya. Pero later times, nakapag-repent naman siya sa Book of Ecclesiastes. Alam natin, nagpayo siya na everything is meaningless in this life. Natikman niya lahat naranasan niya lahat. Pero sabi niya, everything is foolishness. Pakibasa po ang Book of Ecclesiastes. Everything is foolishness. Sabi niya. No? Kaya kung anong rangya meron tayo, anong katatayuan natin, lahat daw po yan ay walang katuturan. Of course, on one side, pag yan lang ang iyong motibo. Pero yung mga blessing, mga katatayuan natin sa buhay, yan ay ginagamit ng Diyos sa kanyang dapat kaluwalhatian. Kahapon, na-bless kami kasi biniro ni Sister Michelle, isang brethren. Yung nag-aasikaso pa sa atin, Vice President. Sabi niya, sa opisina lang po yun. Dito rin po, yung naghuhugas ng kusina natin mamaya, yung mga pinagkainan natin, matindi din po ang katatayuan. Saktong-sakto, nandito siya ngayon. Birthday kasi ng hubby niya. Siya maghuhugas ng maraming plato mamaya. Gustong-gusto niya yun. Gustong-gusto niya yun. Pero pag nandun siya sa kanyang workplace, ma'am, bossing. Wala yung bossing ko ngayon dyan Wala yung bossing kong laruan ko Wala si Sayon yung ganon. And hindi dala. Totoo po yun. Napatunayan yun sa ministry na ito. And for God's glory, talagang, yun nga po, ang susundo kay Dia, sa US, mamaya, ayan, sa kanilang kakayanan. Biruin nyo para sunduin si Dia ng 6 na oras na biyahe. Maraming salamat. Si Lord magbabalik sa inyo para ibigay nila yung oras. Kamangha-mangha. Siyempre, we would really to acknowledge lahat kayo na gumagawa sa buhay namin. Alam niyo yun. Nag-re-emphasize lang kami doon sa mga halaga ba? Yung pagpapahalaga. Kasi alam ko, may trabaho, mataas na gampanin, pero
para mag-take time, sunduin si Dia na 6 hours na biyahe, talagang maluwalhati po ang Diyos. No? Maluwalhati po ang Diyos. Dami po na ginagawa si Lord sa amin. And alam ko, napatunayan namin ito, na nire-reward kami ni Lord matapos ang mga taon na pinagdaanan namin. Alam niyo yun At ng mga huling pangyayari nga, I go back. Di ba? Hindi ko, sabihin ko lang talaga, naging dahilan lang yung paglaban ng mga ilan, ng 36 na sumaksak nga yun sa likod ko, para pala malinis ang vision. No? Naglinis. Tanggapin man nila yon o hindi. No? Naglinis ang Panginoon sa ating ministeryo. So, nandun po ako sa mga katatayuan na yun. Nung huli, alam niyo yun, pampamilya ko, kapatid ko. Nung huli, alam niyo rin yun, drug lord ang nakabangga ko. At anytime, pwede talaga akong balikan. Pero sabi ko nga, again, the sure foundation ng puso ni Pastor, mapatay man nila katawan ko, ang kaluluwa ko, hindi po nila mapapatay. No? Yung mga katotohanan na yan. Kayo ba'y nangahawak talaga sa mga salita ng Diyos na ating pinag-aaralan, binabasa? Kasi panahon na po. Panahon na. Nangyayari na po lahat. And someday, tinitiyak tayo, doon tayo. Doon sa Revelation 16:15 na yun. Hindi tayo dadanas ng salot ng Diyos na yun, na ibubuhos. What an assurance po. Na although nandito tayo ngayon, kung ano man ang mga kinakaharap natin, tinitiyak tayo po ng ating pananampalataya. Solomon, Paul, and si Pablo, nagpaalala siya So, likewise, nagpapaalala po ako sa 1 Corinthians 3:11. Again, the word foundation is there sa bawat verses na yan. Doon po sa binasa kasi ni Ma'am Geraldine, Ma'am, doon sa verse 4 ng Psalms 128, ano na yan kanina, the verse 4 there is yung beam, NIV. But in the King James Version, it's foundation. It's foundation. Mga kababaihan natin, pakilabas nga ang inyong mga foundation. Makeup. And, of course, ano ba ang foundation? Yan yung saligan sa Tagalog, di ba? And, ina-assure tayo. Ilan lang po ito, 2 lang. Ang dami pong nag-a-assure about this God's foundation talaga. But later times, hindi lang pala ito sa lumang tipan at kay Pablong kaalaman, meron palang sure foundation Kaya nga, di ba may kanta? Hindi ko lang alam kung kakayanin natin mamaya yung firm foundation. Naalala niyo yung firm foundation na yun? Sa mga panahon natin yun, di ba? Kaya ba yun? Worship team mamaya? Kakanta tayo, yung firm foundation. Kaso baka ma-block tayo Wala tayong, wala tayong live. A firm foundation, galing na, Mga makatotohanan ng kanta nung unang kasagsagan pa lang ng pananampalataya noon. Depende kung kakayanin. Pero, anyways, balik ako sa mga paalala na ito, ang dadaming verses na ito. Ganon din po, si Pablo sa Hebrews 5 at saka 6, pero ang verse 19 doon, Ma'am Jane, sa chapter 6 ng Hebrews, is the anchor. Di ba? The foundation na ginagamit po. The foundation. Kaya sa mga mandaragat natin, Brother Riel, Brother Edmar, aalis kayo. Kung sa inyo, angkla ang mahalaga na saligan ng inyong mga barko, di ba? Sa pananampalataya natin, yung angkla ng pananampalataya. Andiyan yan, Hebrews 6:19. Those are words ng foundation, Ginagamit ko po ngayong umaga. Nagre-relate lang ako kasi isasum up ko lang po lahat yan.
binabanggit nila. Likewise, again, isa pa rin po sa masasabi kong matalino nung kanyang kapanahunan. Hindi natinag. Ayan, balik ako sa mga pampisikal. Pang-pamilya, pang-kabuhayan. Kilala niyo sino binabanggit kong yan? Si Job. Hindi natinag. No? Si Job, hindi siya natinag. Ha? Namatay ang 10 niyang anak na walang hiya. Hindi siya natinag. Nawala lahat ang kanyang yaman, hindi siya natinag. Nagkaroon siya ng karamdaman, hindi siya natinag. Bakit? Later times, naunawaan niya yun. No? Nang makaharap niya ang Panginoon sa Job 38. Pakitanong ang mga katabi, saan ka nung nililikha ko ang pundasyon ng mundo? Pakitanong ang mga katabi. Saan ka? So anong problema mo ngayong umaga? Kung tanungin tayo ng Diyos ngayong umaga ng ganung katanungan, saan ka nang nililikha ko ang pundasyon ng mundong ito? Ha? So wala tayong right eh. Wala tayong right. Tayo'y likha lamang ng Diyos. No? Dapat sa kanyang kaluwalhatian, ha? Always for His glory. Isaiah 53. Diba? We are created for His glory. Ephesians 1:14, naghahalo-halo po mga verses ko kasi lutang pa po ako ngayon. No? For the praise of His glory. Ephesians 1:14. We were created. Hindi tayo nilikha para yumaman, magyabang, etc., whatever. Nilikha tayo para maluwalhati po ang Diyos sa ating mga buhay. Kahapon, natawa ko, meron na daw church yung mga pastor-pastoran. Sabi ko, sige, tanong mo nga kung paano yung naging paraan nila doon. Nalilin lang nila yung mga miyembro nila. Diba? And ako, tiyak ko dito, ang mga miyembro natin dito ay hindi pulin lang. Ha? But, on one side, sabi nga nung brethren sa akin, pastor, meron akong mga ganyan kliyente, kausap, grabe mag-tithes, 1 million dun sa isang mabilaking church. Sabi ko nga, kaya nga mag-a-apply ako dun sa, sa Solinad. Walang pastor dun sa Solinad eh. Mag-a-apply ako dun. Tawanan kami kahapon. Kasi, pastor, yun nga iniisip ko eh. Mailipat natin dito yung kliyente kong yun. Anak, hindi natin kailangan yan. Diba? Hindi ko kailangan yung mayayaman na yan. Kasi mayaman ang Diyos ko eh. Can we bless the Lord? Nakatayo ang ministry natin eh, di ba? Pero actually, mga kapatid, kung lahat lang din po magiging tapat sa inyong time, talent, and treasures, marami pa po tayong magagawa. Nang hindi tayo umaasa, no, sa mga panghihingi, hindi tayo, kita niyo testimony ko ng posting ko, even as of the past days. Kung anong meron kami ngayon, galing yun sa Panginoon. Walang nagpala sa amin, pastor, ipagawa mo nga yung bahay ninyo, kawawa naman kayo. Pastor, ito kotse. Wala akong ganun. Ito bahay, pastor. Yung ibang pastor meron nun. Okay naman yun. Wala namang problema doon. No? Pero sa amin po, walang makapagmamalaki. Ha? Dahil lahat po ng meron kami, galing sa ating Panginoon. Ha? That's why that's the emphasis there ng mga posting namin. And I really praise God. Kayo din po, I pray, na be-blessed na hindi kawawa ang inyong pastor at pamilya. Ano po? Ha? Na magtitinda ako ng pandesal, newspaper, mag-networking ako, mag-insurance ako. Ano po? Para lang maitaguyod ko po ang aking pamilya. Ever since, alam niyo po yun. No? And lahat po yan, naraanan ko na, and even as of this past week, I have a concern, personal concern, amin na lang yun. But I know God is dealing with it. Alam niyo, for the first time, medyo naapektuhan ako eh.
Pero niyo meron palang nag-ano sa akin, nag-comment na, as a pastor, nang-i-scam daw ako. Oh. Grabe, no? Ni-scam ko daw mga miyembro ko. Hindi nila unawa na yung love gift ninyo, blessing nyo sa amin yun eh. Paano ko kayo in-scam doon? Pero, tinitinag nga po ako sa mga sitwasyon na yan. Ha? Pero, all the while, ang word ko doon, ganun pala. Di, sige nga, iskamin ko nga lahat ito. Ang dami, ang dami. But anyways, kidding aside, sa mga nanonood sa amin, tiyakin nyo po, hindi kayo ini-scam ng mga pastor ninyo. Gagawin kayo kagad elder kasi mayaman kayo, may 1 million kayong tithes, etc. No? Yan. Dito po sa amin, mananatili po kami sa pundasyon ng Diyos. Sa pamamalakad ng Diyos sa tamang kaparaanan. Interrelate nyo na lang po lahat yung mga verses na yan, chapters. Kung may extra time po kayo, pakibasa yung buong chapter ng mga binabanggit kong verses. Kasi nakaugnay yan eh. Yung Timothy, ano ang totoong lingkod ng Diyos, ano ang totoong Kristiyano, panahon ni Solomon, ano ang totoong mga hinirang ng Diyos, ano din ang mga wicked, yung mga hinayupak na walang hiya, na nandoon, ganun. Makikita niyo po yun. Pakibasa niyo na lang. Ha? Yung mga nire-rewards, and whatever we have now, lahat po ito, sabi nga namin sa inyo eh, ito po talaga yung Matthew 6:33. No? Totoo po yung challenge na yun eh, unahin niyo ang Panginoon. Titignan lang ni Lord ang motibo ninyo. Hindi naman porket inunan niyo ang Panginoon, ay bubuhos sa inyo. No? For us, it took time, 32 years, bago namin napagawa talaga yung kailangan magsara school ni Sister Michelle para mabayaran namin buo yung bahay. No? Hindi anak ang nagtaguyod sa amin. Biblical kami, na kay Lord kami. Kami nagtaguyod sa anak namin hanggang kung sa apo pa nga hanggang ngayon kung anong magagawa pa po namin. And then, kasama yun eh. Nung pwedeng gawin pa namin ni Sister Michelle. Timely, pag-ibig, nagawa yung second floor. Lahat po. Yung taong ginamit, ang gagaling, no? Kaya nga plano ko nang magtayo ng construction, mangungontra. Dul ngayon, baka naman mabaksakan kami ng mga bakal na yan, di ba? 2x3, tubular, 2x2. Magaling na si pastor ngayon. Makungontrata na ako. Hayaan nyo. Mangi-scam na ako. Mangi-scam. But anyway, sabi nga, no? May mga aral na yan, paalala na yan kay Job. Yan po. Yung sa Job 4:19, Ma'am Jane, kung tinitignan mo, yung foundation na word, ganun din yon. Then, ano sabi ng Panginoong mismo? Luke 6:48. Tinuturo ko ito sa Epes. Sa mga nag-Epes, naalala nyo? Bakit ang isang Kristiyano ay bumibigay? Number 1, mahina ang kanyang pundasyon. Pangalawa, sakasakali na matibay man sa simula ang kanyang pundasyon, tinayo sa bato at hindi sa buhangin. Ano po ang tatahakin? Kailangan i-maintain yun. Kaya ang pangalawang dahilan ba't bumibigay ang isang Kristiyano, nagpapabaya. Tulad ni David, tulad ng mga ibang hinirang dito sa New Testament. Ha? Okay? Siyempre, hindi kasali doon si Judas, ha? Si Judas hindi nagpabaya kasi si Judas nakahuhula talaga ng magkakanulo sa Panginoong Hesukristo. Diba? But still, may chance sana siyang makapagsisi. Pero hindi nagsisi. Kaya nga yung mga hinayupak na mga tiniwalag natin, may chance pa magsisi pero hindi na tumigas na mga puso eh. No? Remorse ang nangyari sa kanila, hindi repentance. Kasi walang pong pagsisisi.
And talagang sa kaluwalhatian po ng Diyos, itong mga kaalaman na ito, pakibasa po. Hindi po ako ang nagkukwento-kwento lang na ito. Nandito lahat po ito. No? Ma'am Jane, pakipost lahat yan, ma'am, ha? Medyo madami-dami akong verses ngayon. At sabi nga diyan ng Panginoon, na po, very clear. Ha? Siyempre, balik ako sa isang napakahalaga po. Daanan ko lang itong ilang verses para magawa ni Ma'am Jane. Very clear po sa Ephesians 1:4. In Him before the foundation, and John 17:24, Ma'am Jane. No? Again, the word foundation. Pero, i-end up ko itong pinakang verse ko po sa Revelations 21:14. Ayan. Ayoko pong masyadong i-excess na yung sarili ko. Pakibasa na po ang mga verses na ito. Revelations 21:14 speaks of that foundation. Na itong mga hinirang ng Diyos na ito, tayo, someday, sa takdang panahon, nakakatiyak tayo sa isang pundasyon. At very clear, no? Yung word na cornerstone, siya yung saligan talaga dapat. Pero ni-reject siya. Di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo. But He is the cornerstone. Hindi po yung hardware doon, ha? Na umatin dito sa atin. Nananlin lang doon sa anak ng pastor-pastoran. So, saligan ng ating pananampalataya. God bless you mga anak sa inyong ginagawa. Wala akong pinamamanik sa inyo ngayong umaga. Mga estudyante natin na anak, mahalin niyo mga magulang ninyo dahil ang panahon hindi natin masasabi. Diaz, bless naman siya ni Lord. Ayan, okay lang anak. Be-bless naman siya. Pag nandun na si Diaz sa kanilang bahay, ano po, maligalig yun. Stressful, very stressful yan si Dia. Pero, sabi nga na, anak, habol ka na lang, manood ka mamaya. I pray hindi matitinag ang pananampalataya sa liga ng pananampalataya nila Ninong Bong, Ninang Jane. Hindi, joke lang. Joke lang. Na po, I hope na paunawaan ko kayo sa kahalagaan ng saligan ng ating pananampalataya. Ano man ang mangyayari, sugan si Sister Ellen, huwag tayong
Yeah, what an assurance, no? Basahin ko lang po sa ending verse ko, Ma'am Jane, yung John 17:24. Napakaganda nun eh. Dito din ako natinag eh, kagabi. Sabi niya dito sa John 17:24. Ang ganda po ng pagkakapahayag ng Panginoon. Father, sinasabi niya sa Ama sa langit, I will that also, when thou hast given me, no, with me where I am, that they may behold my glory, we are but part of that. And He laid His life for us all po, para siya po ang maging saligan ng ating pananampalataya. Hindi po tayo basta lang naisali sa isang relihiyon. Hindi po tayo nahikayat o Panginoong Hesukristo po ang siyang naging saligan ng ating pananampalataya, ng atin pong mga buhay. Let's pray. Lord, today, I stand before you. Alam niyo po, patuloy ang kayo po Nawala sila, sister. Lord, Nawala alam na nga alam sila. namin yung kung sakali kami Ayan. Nawawala. And sabi nga po ng matatalino na si Solomon, ng panahon niya, ang matatalino ay nagpapatuwid. And likewise, ganun din si Pablo. Sabi nga po niya sa mga katotohanan na pinapangaral niya na huwag pong sayangin ang pagkakataon namin na maipatupad ang iyong mga kalooban. So today, Lord, ano man sandali, alam niyo po yon, laan po ang buhay namin para sa inyo. And mahikayat po ang mga kapatiran na someday, tinitiyak mo, naroon po kami sa Revelation 16:15 sa takdang panahon. Lord, nangyayari na po sa aming mga kapaligiran. So we will just, Lord, fill the air with our singing, Lord. Nandun, gaganda, Lord, ng mga katotohanan ng mensahe. At pangako mo yun, Lord. Pangako mo yun na muli mo kaming babalikan. Ano man ang mangyayari, Lord, sa aming mga paligid. Kukunin mo kami sa ulap, na tutulog man po kami, or physically buhay pa kami,
kukunin mo kami sa ulap, Panginoon. And sa takdang panahon, Lord, yung mga katotohanan ng iyong salita ay magiging basihan ng mga rewards mo sa amin, yung rewards, Lord. Lord, para sa amin, Sister Michelle, alam niyo po yung pasasalamat namin sa lumipas na mga linggo. Provision, lahat po. The rewards that you have given us, the guidance, lahat po. Wala po kami, Lord, na paraan. Kayo po ang nagpatupad sa amin. At kung ano meron kami, Lord, galing po ito lahat sa inyo. Lord, knowing also, lahat naman din po na kalooban mo po. Kalooban mo po. Again, Lord, I cannot perfect it, Lord. Marami din po akong, alam niyo yun, Lord, naging mga Nawala. Nawawala nga, sister. Huwag mo natin silang kalimutan, kasama sa panalangin, at sama ng mga welcome, nandiyan po sila sa mabubuhay. Si Pastor Louie po on April 16, po, kasama po sa kanyang bagong taon, sa Japan, lagi po, narinig sila sa mga pangyayari din po sa buhay. Ito din po, sa 18, nakisama din po, although, may okasyon po sila kahapon, marami pong intindihin, nire-represent na po siya ni Pastor Rico ngayong umaga. Pagsama po si Sister Mayan, April 18. Ayan, Sister Mayan po, mamaya, although, alam ko may mga bisita pa po kaya ngayon, our blessed birthday prayers po in advance. And then, siyempre, mga ninong-ninang ni John Daniel. Birthday mo si Ninang Mayan. Blessed birthday, anak. Mabiyahe kami noon para